Praise God. Isang magandang gabi sa inyo lahat. Sa inaabot ng video na ito. At nawa sa ating pong pag-aaral ay ang dalangin ko po ay mabuksan ang ating kaisipan, ang ating puso, at maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay nasa Lucas chapter 46 hanggang 47. Ito po ang pinapasabi ng Panginoon. Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Sa Tagalog, nagpupuri ang aking kaluluwa sa aking Panginoon at aking tagapagligtas. At ito po ay isang katotohanan at napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw, kasing linis ng tubig sa ilog, na even Mary testify that she needs a Savior. Bakit po? Bakit kailangan niya ng tagapagligtas? Ang lahat po ng tao na galing mula kina Eva at Adan ay mayroong tinatawag na likas na kasalanan o old sin nature na minana sa ating magulang. At ito po ay makikita natin sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi po doon sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang papuntang impyerno. Kaya ang lahat po ng tao ay subject na parusahan o makaranas ng judgment kung sila ay hindi sasampalataya o hindi kikilala sa ating Panginoon. Kaya walang pwede magsabi na sila ay walang kasalanan, dahil ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid kahit isa. Ngayon po ang tanong, paano po nahiwalay ang tao sa Diyos? Hindi po lingid sa inyong kalaman nang si Eva at Adan ay magkasala sa ating Diyos. Nang sabihin ng Panginoon kina Eva at Adan na huwag niyong kakanin ang bunga na yan, ang nangyari po, sila ay nagkaroon ng pagsuway, kinain nila yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. At yun ang naging dahilan para sila ay palayasin sa paraiso. At sila at ang tao ay malayo sa ating Panginoon. Ngayon, dahil si Eva at Adan ay may tinatawag na old sin nature, dahil sa kanilang pagsuway, ito ay minana pa ng lahat at pamanayin pa ng lahat ng tao na isisilang sa mundong ito. So lahat ng tao ay may old sin nature na pag sila ay hindi kumilala sa ating Panginoon, sila ay subject na mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero nakakalungkot po, mga magulang kapatid, imbis na ang mga tao po ay manalangin, lumapit at makipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus, ang tao po sa ating kapanahunan ay kung saan-saan lumalapit. Minsan mas malaki pa ang billing o ang pangalan ni Mary na mother ni Jesus kaysa kay Jesus. Minsan mas marami pa ang ating oras na binibigay para manalangin kay Mary kaysa kay Jesus. At kung titignan po natin mga magulang kapatid, kahit kailan walang nabanggit ang salita ng Diyos, ang Biblia, na ang tao ay dapat dumaan pa kay Mary para makarating sa Ama ang ating mga dalangin.
Kaya makikita po natin, mga magulang kapatid, ang yung nakagistan natin na pananampalataya na kung saan-saan tayo lumalapit, ito po ay isang malaking pagkakamali at hindi siya biblikal, at ito ang magdadala sa atin para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kapahamakan. Kaya makikita natin sa ating pinag-aralan, even Mary, the mother of Jesus, hindi nanalangin sa kanyang sarili para ipabot sa Ama, kundi si Mary ay she acknowledged that Jesus is not only God, Jesus is her Savior. Kaya mga magulang kapatid, ang sabi po ng John 14 verse 6, napakaliwanag po. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 1 Timothy chapter 2 verse 5, isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya mga magulang kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabarangay, ito po ang araw para buksan natin ang ating kaisipan. Ang susi lamang ng kaligtasan ng bawat taong nabubuhay sa mundo ay walang iba, hindi si Mary, hindi ang lahat ng mga naglipa ng reliyon, hindi ang mga sekta, hindi ang mga denomination. Ang tanging daan lamang ng kaligtasan ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, walang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. At ito po ay hindi napakahirap unawain o intindihin dahil napakamababaw ang aking pong pagpapaliwanag sa inyo na ang kailangan lamang ng tao para siya ay magkaroon ng kaligtasan ay yung siya ay manampalataya at magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus, magsisi ng kanyang kasalanan, kalimutan ang mga masasamang gawa, at siya ay magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kung anumang reliyon na mayroon ka, o mga magulang kapatid, kalimutan mo yan. Hindi ang reliyon mo ang magbabago o magliligtas sa iyo. Bakit po? Dahil marami pong mga religious group, marami pong mga mananampalataya sa kanyang mga reliyon, sa kanilang mga reliyon na nakagisnan na hindi naman nababago ang buhay at mas lalo pang napapasama ang kanilang buhay. Bakit po? Dahil mali ang kanilang tinatawagan na Diyos. Kaya mga magulang kapatid, sa ating pong teksto, kung si Mary ay nananampalataya at naniniwala na si Jesus ang daan ng kaligtasan, sino tayo na ngayon ay nakikinig kung saan ka man ng panig ng mundo o panig ng Pilipinas? Pag narinig mo salitang ito, ang pangaral nito, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Bakit kamo? Dahil hindi mo hawak ang buhay mo. Dahil pag ikaw ay nawala o namatay sa hindi mo inaasahan, pag ikaw ay hindi nakakilala kay Jesus na nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng kaligtasan katulad na binigay kay Mary, mga magulang kapatid, titiyakin ko sa iyo na ikaw ay pupunta ng impyerno. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon.